Habang tumatanda ka, mas natututo kang pahalagahan ang ating kaligayahan. At minsan ay dumarating ang pagmamahal sa pinaka hindi inaasahang oras at pagkakataon. Pero handa ka bang magmahal ng taong mas bata sa iyo ng maraming taon? Dear Papa Dudut, ang sabi nila minsan daw ang tao tumatanda ng paurong. Nakagagawa ng mga desisyon na walang ibang iniisip kung hindi ang mga sarili nila. Kasi nga ang gusto na lamang nila ay maging masaya at mag-enjoy sa buhay nila. Magandang tanghali, Papa Dudut, at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Just call me Martha. I'm 45 years old now at dating guro sa US. Doon na rin ako nakapag-asawa at bumuo ng pamilya. Kaya lang sa kasamaang palad, kakagraduate lamang ng unika iha ko nang mamatay ang asawa ko. At nang magkaroon ng trabaho ang anak ko ay nag-decide na akong umuwi na lamang ng Pilipinas at magtayo ng sariling negosyo. Maayos ang buhay ko sa lumipas na mga taon. Kahit madalas na mag-isa lamang ako, wala naman akong dapat na isipin kung hindi ang sarili ko. Bukod sa maayos naman ang negosyo ay maayos din naman ang buhay ng anak ko sa US. Kaya naman ang mga panahon na yon ay puro pag-i-enjoy na lamang sa buhay ang ginagawa ko, Papa Dudut. Sayaw pa tayo, Mars! Mars! Pahinga muna tayo. Ano? Ang sabi ko, magpahinga muna tayo kasi nangangawit na yung binti ko sa kakasayaw natin dito. Ay, ano ba naman yan, Mars? Sabi ko naman kasi sa'yo, dalasan mo pagsama sa akin sa gym. Gagawin ko talaga nang maabutan ko naman yung kaseksihan mo. Pero sa ngayon, umupo muna tayo kasi sumasakit na talaga yung mga kasukasukan. Ay nako, tara na nga dun sa table. Grabe, Mars! Ang taas pa rin talaga ng energy mo no hanggang ngayon. Hindi may dedenay na hawak mo pa rin yung title na Queen of the Dance Floor. Ay nako, maka-Queen of the Dance Floor ka naman dyan. Totoo naman, Mars. Aba, tinalo mo pa sa pagsasayaw yung mga bagets na humahataw sa dance floor kanina. Ay, mga kulang kasi sila sa exercise, kaya ang bilis nilang mapagod. Kung kasing sipag mo lang talaga ako mag-exercise, nako, baka magkasing sexy pa rin tayo hanggang ngayon. Naalala ko tuloy ng mga kabataan natin. Nagbibilang pa tayo ng mga nanliligaw sa atin. Pero, ikaw ang palaging nananalo dahil hindi hamak na mas maraming nagkakagusto sa'yo. Sino ba naman kasing hindi magkakagusto sa Campus Muse at Queen of the Dance Floor ng batch natin? Ay naku, matagal naman na yun, Mars. At matagal na ring lumipas ang kagandahan ng kabataan natin. Ay, Mars, teka. May nakatingin dito. Papalapit. Hi ladies. Free cocktails nga pala para sa inyo. Wow, free cocktails. Anong meron, Pogi? May special promo kasi kami tonight para sa mga best dancers sa floor kanina. Ay, kasama ba talaga ako dyan o para sa kaibigan ko lang yan? Hoy, Lani, ano ba yung sinasabi mo? Nakakahiya naman sa kanya. Baka mamaya kung anong isipin eh. Naku, ayos lang yon miss. Magaling ka naman talagang sumayaw kanina. I'm Jeric nga pala, isa sa mga DJ sa resto bar na to. Ah, oo, alam ko. Alam mo? Ibig sabihin, kilala mo na siya? Ay, hindi ko siya kilala, pero alam kong DJ siya. Kanina ko pa kasi siya nakikita na tumitingin sa'yo mula dun sa pwesto niya sa booth. Alam mo, Mars, kanina ka pa humihirit ng ganyan ha. Nakakaya na talaga dito kay Jeric. Jeric, pagpasensyahan mo na tong kaibigan ko ah. Ganyan lang talaga yung kakulit. Ayos lang miss. I'm Martha nga pala at siya naman si Lani. Nice meeting you ladies.
I guess it's time for you to enjoy the drinks and the night. Thank you ulit dito sa cocktail na binigay mo, ha? You're welcome, Martha. See you later. Tama ba yung narinig ko, Mars? Tinawag ka niyang Martha! Ano namang problema doon? Ayun naman talagang pangalan ko. Wala man lang miss, ma'am, o madam. Martha talaga, ang FC ha? Alam mo, Mars, malakas ang kutob ko na type ka ng bagets na yan. Ay, grabe ka naman mag-isip, Mars. Nagbigay lang ng cocktail, type na kaagad ako. Eh bakit naman hindi? Kanina ko pa kaya siya napapansin na panay ang tingin niya sa'yo mula dun sa may DJ booth. Tsaka, aminin mo, yummy si bagets. Oo, pero alam mo namang hindi ako pumapatol sa mas bata pa sa akin, no? Kasi ayokong ako yung mas nag-aalaga pagdating sa relasyon. Malay mo naman, mabago ni Bagets ang pananaw mo pagdating sa bagay na yan. Basta, malakas ang kutob ko, mukhang tinamaan sa'yo yang si Jerry. Papadudot, akala ko ay doon na matatapos ang pag-uusap namin ni Jeric dahil umuwi na rin kami noon ni Lani. Pero ang hindi ko inaasahan ay yung makatanggap ako ng tawag mula sa kanya kinabukasan. Kinuha niya raw ang number ko kay Lani nang magkita sila sa may labas ng restroom. Matagal din kaming nag-usap noon sa tawag at ang dami ko na agad nalaman tungkol sa kanya. Dahil may pagkamadaldal pala siyang tao. Nakwento niya na bunso pala siya sa 5 magkakapatid. Siya na lamang ang walang asawa dahil lahat ng mga kapatid niya ay may kanya-kanya ng pamilya. Madalas ng araw siyang tinutokso kapag may family gathering. Hinahanapan ng girlfriend o babaeng pakakasalan niya raw balang araw. Ang sabi ko naman, bata pa siya sa edad niya na 27 noon. Marami pa siyang makikilala, lalo na sa nature ng trabaho niya. Nang sumunod na mga araw ay pinagbigyan ko na rin si Jeric na magkita kami sa labas. Sa isang coffee shop kami nakita. At aaminin ko na lalo akong nagwapuhan sa kanya noong araw na yon. Noong nakita ko kasi siya sa club ay nakasuot siya ng maluwag na t-shirt. Pawis ang mukha at medyo magulo ang buhok niya. Pero nang araw na nakita kami sa coffee shop nakasuot ng polo shirt, nakaayos ang buhok at walang bahid ng pawis ang mukha niya. Napaka-komportable ng pakiramdam ko noon, nakausap at kasama ko siya. Kaya naman muling nasundan ang mga pagkikita namin. Mas naging close pa kaming dalawa hanggang sa tumatambay na rin siya noon sa bahay ko para manood ng movie Papadudot. Ang ganda ng ending ng movie, no? Nagandahan ka kahit parehong namatay yung bida? Oo, kasi namatay sila na pareho nilang alam na mahal nila ang isa't isa. Bihira na kaya ang ganun sa panahon ngayon. Naks, panahon ngayon, parang ang tanda mo na. Totoo naman ang sinabi ko. Bihira na mangyari yung mamahalin mo ang isang tao hanggang kamatayan mo. Sa bagay, may punto ka naman. Iba na rin kasi talagang generation ngayon, ano? Karamihan sa mga tao, hindi na sineseryoso ang relasyon. O ay, mag-ice cream ka na muna. Thank you, Martha. Mukhang masarap to, ah. Ay, oo, favorite ko talaga tong ube na flavor. Dito nga palaging nasisira ang diet ko eh. Ay, hindi mo naman kailangang mag-diet kasi hindi ka naman mataba. Hey, akala mo lang yun kasi palaging maluwag ang mga damit na sinusuot. Uy, ang sexy mo kaya nung gabi sa club kung saan kita unang nakita. Baka sexy ka naman dyan. Party dress kasi yun kaya medyo fit sa katawan ko. Bagay talaga sa'yo kasi lalong lumabas ang kaseksihan mo. Martha, may gusto nga pala akong itanong. Ano yun? Kaya ba hindi ka na nakipagrelasyon mula nung mamatay ang asawa mo? Kasi takot kang hindi seryosohin ang magiging karelasyon mo. At sino namang nagsabi sa'yo niyan? Si Lani? Hindi, hula ko lang yun. Bakit? Totoo ba? Alam mo, hindi naman ako takot pumasok sa relasyon. Siguro sabihin na nating sadyang masaya lang ako sa buhay na meron ako ngayon. Wala ka bang namimiss o hinahanap sa buhay na meron ka nung may asawa ka pa? Kaya naman ang ano. Gaya ng
Taong magpapasaya at magpapakilig sa'yo araw-araw. Minsan, kailangan din ng tao ng konting tamis sa buhay. Kung gusto ko ng tamis sa buhay, anytime pwede naman akong bumili ng ice cream na kagaya nitong hawak ko ngayon, ano? Hindi naman matamis na pagkain ang tinutukoy ko eh. Teka. Jeric! Bakit mo ako hinalikan? I'm sorry. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ayos lang. Wala namang problema para sa akin yung ginawa mo. Anong ibig mong sabihin? Okay lang na hinalikan kita? Oo. Binata ka naman at matagal na akong byuda. Kaya wala akong nakikita mali sa ginawa mo. Ibig sabihin, okay lang na halikan ulit kita? Hindi. Ha? Akala ko ba walang problema kasi pareho naman tayong single? Oo, pero ang ibig kong sabihin, mas okay kung ako ang hahalik sa'yo. Papadudot, hindi talaga ako attracted sa mga lalaki na mas bata sa akin. Never ako nag-entertain kapag alam ko na mas matanda ako. Ayoko kasi na ako ang nagdadala, pero iba ang charm ni Jeric. Kahit halos doble ang edad ko sa kanya ay nakita ko na medyo matured na siyang mag-isip at magsalita. Alam ko rin naman na hindi pera ang habol niya sa akin dahil may kaya rin siya sa buhay. Walang ibang responsibilidad kung hindi ang sarili niya. At ramdam ko na maganda ang intensyon niya para sa akin. Ayun nga lang ay hindi ko alam kung ano na ba ang estado ng relasyon namin noon. Pero ayos lang naman sa akin kasi wala pa rin sa isipan ko na pumasok sa seryosong pakikipagrelasyon. Ang mahalaga sa akin noon ay nag-e-enjoy ako sa kung ano ang meron sa aming dalawa ni Jeric Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudut na uwi rin po sa relasyon ang namamagitan sa amin ni Jeric. Siya mismo kasi ang humingi ng label at assurance sa aming dalawa. Gusto niya raw kasi na masiguradong wala ng ibang lalaki ang aaligid sa akin. Kahit nga ang kaibigan kong si Lani ay kinikilig noon sa aming dalawa ni Jeric. Sinabi niya na mukhang seryoso daw sa akin si Jeric. Inamin ko naman noon sa kanya ang katotohanan na hindi ako seryoso sa kung ano man ang meron sa amin ni Jeric. Oo, masaya at nag-i-enjoy ako sa company niya. Lalo na at first time kong makipagrelasyon sa mas bata sa akin. Pero wala talaga sa isipan ko na seryosohin ang kung ano man ang namamagitan sa aming dalawa. Pakiramdam ko rin naman noon, Papadudut, ay nasa stage si Jeric ng pag-i-explore. Kasama na ang pakikipagrelasyon sa mas matanda sa kanya. Ramdam ko na pareho kami ng hinahanap sa isa't isa. Gusto lamang naming mag-explore at mag-enjoy. At natagpuan namin yon sa isa't isa noon, Papadudut. Ay, mabuti naman at sinagot mong video call ko, Mars. Oh, bakit? Akala ko ba kasama mo si Jeric sa birthday celebration ng kabarkada niya ngayon? Oo nga, nandito kami ngayon sa bahay ng kaibigan niya. Eh bakit parang inip na yung mukha mo? Tsaka, bakit parang nasa labas? Eh, nandito ako sa may garden nila eh. Mag-isa ka lang dyan? Oo, sinabi ko kay Jeric na magpapahangin lang muna ako dito sa garden. Nilalamok na nga ako dito eh. Ano ba kasing naisip mo at pumunta ka mag-isa dyan sa garden? Mars, naiinip na ako sa loob ng bahay kasama yung mga kaibigan ni Jeric. Yung iba sa kanila, ang lakas magyosi. Eh tapos hindi pa ako makarelate sa pinag-uusapan nila. Ano ba kasing mga pinag-uusapan nila na hindi ka makarelate, Mars? Eh,
tungkol sa mga trending na video sa social media. Mga trending na sayaw at kanta. Tinuturuan pa nga nila ako ng dance step. Sabi ko masakit ang binti ko kaya sa susunod na lang. Dapat pinakitaan mo sila ng Martha dance step mo. Ay naku Mars, kung nakita mo lang sila kanina, iba ang mga trip nilang mga sayaw talaga. Hindi kaya rin ang katawan ko. At saka alam mo ba, pati pala size at design ng brat underwear pinag-uusapan na ng mga bagets ngayon. Ay, talaga ba? Oo, yung isang babae nga ron, kulang na lang maghubad at ipangudngod ang dibdib niya doon sa mga kasama namin. Grabe talaga mga kabataan ngayon, no? Ay naku, sinabi mo pa Mars. Akala ko liberated na ako sa lagay na to Iba pa rin pala talaga yung mga kabataan ngayon. Ay, oo. Ibang-iba talaga sila ngayon kumpara sa atin. Pero, maiba ako. Alam mo, pakiramdam ko, seryoso na yan si Jeric sa relasyon yung dalawa. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi pinakilala ka talaga niya sa buong barkada niya. Hindi ba normal naman yun? Kung kasing edad natin siya, walang espesyal dun sa ginawa niya. Pero dahil malayo ang agwat ng edad natin sa kanya, gusto niya na ipakita sa'yo at sa barkada niya na proud siya sa relasyon yung dalawa. Babe! Ay, Mars, nandito na pala si Jeric. Tawagan na lang ulit kita mamaya, ha? Ay, sige. Mamaya na lang natin ituloy ang chikahan natin. Bye! Eto, iced tea Thank you, babe. Bakit pala hindi ka na bumalik sa loob? Honestly, medyo naiinip kasi ako Hindi ako makasabay sa pinag-uusapan ng mga kaibigan mo. Ganun ba? Sobrang excited pa naman sila na makabanding ka. Lalo na si Paula, yung nagtuturo ng dance step sa'yo kanina. Hindi ko rin naman kasi masabayan yung dance step na tinuturo niya. Alam mo naman ako, hindi ako ganun sumayaw. Oo, alam ko. Sorry, binida ko kasi na magaling kang sumayaw pero iba nga lang sa mga trip nila. Ayos lang. Pasensya na rin kung hindi ako makasabay sa trip ng mga barkada mo, ha? Pero hindi mo naman kailangang pilitin na sumabay sa kanila Gusto mo ba umalis na lang tayo? Ha? Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Ayoko na sayangin mo yung oras mo dito nang dahil sa akin, lalo na kung hindi ka naman pala nag-e-enjoy. Mabuti pa, manood na lang tayo ng sine. Maaga pa naman, kaya siguro may mapipili pa tayo ng magandang movie. Sige. Mas gusto ko nga yung idea mo na yan, babe. Sige, ako na lang ang taya ngayon sa movie ticket at popcorn natin. Uy, teka, anong ikaw? Ako ang taya kasi ako ang nagyaya na lumabas tayo ngayon Kaya tara, magpaalam muna tayo sa mga kaibigan ko bago tayo umalis. Papadudot yun ang unang pagkakataon na nakilala ko ang mga kaibigan ni Jerry. Ayoko pa nga sanang sumama kaya lang ay napilitan na rin ako nang medyo magdrama siya sa akin. 3 buwan na rin kasi ang relasyon namin noon at matagal na niya akong kinukulit na gusto na niya akong ipakilala sa mga kaibigan niya. Palagi raw kasi niyang kinakwento sa kanila at sobrang curious na sila na makilala ko. Kaya naman nang magpa-party ang best friend niya para sa birthday nito ay pumayag na akong sumama para makilala ito at iba pang mga kaibigan ni Jeric. Sa totoo lang, isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ko makipagrelasyon sa mas bata sa akin ay yung mga bagay na kinasanayan nila. Mga party, alak, vape at kung ano-ano pa. Kahit na ilang taon akong tumira sa US ay hindi ako kasing liberated na mga ibang kabataan ngayon. At yung mga kaedad ni Jeric. Hindi rin ako makarelate sa mga pinag-uusapan nila na trending sa social media dahil hindi ako madalas na mag-internet talaga papadudot. Bagay na nararamdaman ko ang pagkakaiba. Sandali lang, babe. Pahinga muna tayo sa pagtakbo. Medyo hinihingal na kasi. O sige babe, sakto. Upo tayo dun sa may waiting shed. Eto, bottled water. Thank you, babe. Pahinga muna tayo ng ilang minuto dito. 2 kilometers na lang naman ang kulang natin Ano? 2 kilometers pa? Oo, konti na lang yun kasi naka 3 kilometers na tayo. Mamatay-matay na nga ako sa katatakbo natin kanina Pwede naman nating mas bagalan ng takbo mamaya para matapos mo yung running workout natin ngayon. Sige. Ang mahalaga naman matapos ko kahit hindi ganun kabilis, tama ba? Oo, kahit lakad takbo pa ang gawin natin mamaya.
Yan talagang gagawin ko kasi baka hindi na ako makapag-gym bukas. Pero alam mo, ang galing mo nga babe. Dati 1 kilometer pa lang, tumitigil ka na kaagad sa pagtakbo. Ngayon nakadiretso ka na ng 3 kilometers na takbo. Palakas ka na ng palakas sa pagtakbo, babe. Paano ba naman ako hindi lalakas? Napakahigpit pero napakahati naman ng running coach ko. Naku, yung hati medyo tagilid tayo dyan. Pero yung mahigpit ako na running coach, i-claim ko na yan kasi para sa'yo din naman ng paghihigpit na ginagawa ko eh. Oy, teka, anong hindi ka hati? Halos nakahabol tingin sa atin yung mga babaeng naka-sports bra na nadadaanan nating tumatakbo kanina. Akala mo hindi ko napansin yun, ha? Ah, nabilisan lang sila sa pagtakbo natin kaya sila napalingon. Ikaw talaga kung ano na naman yung iniisip mo. Babe, di ba nabanggit mo na mahilig ding mag-jogging si Trish? Palagi nga niya akong sinesenda ng picture niya sa mga fun run na sinasalihan niya sa US. Madalas din siya nagkikwento tungkol sa personal record na nahihit niya sa pagtakbo niya. At natutuwa talaga ako kapag yun ang topic namin dahil alam ko na pinaghirapan niya yun. Nakakatuwa naman at yun ang madalas niyang ikwento sa'yo. Naku, oo. Kaya nga nakahiligan ko rin ng pagtakbo dahil sa kanya. Ngayon lang talaga ako mas sinisipag. Bakit mo nga pala natanong? Ha? Wala lang. Iniisip ko lang kung ano kaya ang pwede naming pag-usapan na alam kong pareho kaming makaka-relate sa topic. Anong ibig mong sabihin na topic na pag-uusapan nyo ng anak ko? Ang ibig kong sabihin, gusto ko lang na maging komportable siya, nakausap ako. Pag pinakilala mo na ako sa kanya. Abay, bakit mo naman naisip ang tungkol sa bagay na yan? Eh syempre, doon din naman tayo kasi papunta, di ba? Ipapakilala mo rin ako sa anak mo bilang boyfriend mo. Kasi babe, gusto na kita mapakilala sa parents ko eh. Plano ko nga na isama ka sa family gathering namin next week para makilala mo na rin ang ibang kamag-anak ko. Teka, hindi ba parang masyado namang mabilis sa mga plano na nasa isip mo, babe? Maglilimang buwan pa lang ang relasyon natin. Babe, kagaya nga ng sabi ko kanina, doon din naman tayo papunta. Ipapakilala mo ako sa anak mo at ikaw naman, ipapakilala ko sa pamilya ko. Kaya bakit pa natin patatagalin yun? Pwede naman natin gawin yun habang maaga pa. Huwag kang mag-alala. Mabait ang pamilya ko, lalo na si Mami. At sigurado ako na magkakasundo kayong dalawa. Papadudot nagulat talaga ako nang sabihin ni Jeric na gusto na niya akong ipakilala sa pamilya niya. Nang marinig ko yun mula sa kanya ay kinabahan talaga ako. Hindi dahil sa excitement, kung hindi alam kong gusto ng iba na ang gustong mangyari ni Jeric sa relasyon namin. Papadudot, doon ko naramdaman na mukhang tama si Lani sa palagi niyang sinasabi na seryoso na si Jeric sa kung ano ang meron sa aming dalawa. Oo, may mga oras noon na nagpaplano si Jeric para sa future naming dalawa at gusto niya na sa susunod na taon ay kumuha na kami ng bahay para sa aming dalawa. Gusto niya rin na pagkatapos daw ng kasal namin ay sa ibang bansa kaming mag-honeymoon. At kung sino lang ang dapat na maging bisita sa araw ng kasal. Marami pa siyang mga plano at hindi ko naisip talaga na seryoso siya sa mga bagay na yon, Papadudot. Pero kinakabahan ako ng dahil doon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nagsimula na po akong makaramdam ng pagkailang kay Jeric noon. Para bang nabawasan yung kilig at excitement na nararamdaman ko noon. Oo, at naging masaya ako sa relasyon namin, pero hindi talaga pumasok sa isipan ko na magiging seryoso siya sa akin. Na magiging seryoso kaming pareho. Kaya nga kapag nagtatanong siya kung kailan ko siya ipapakilala sa anak ko, ay umiiwas akong sagutin yon, Papadudot. Dahil wala akong balak na ipakilala siya sa anak ko na halos ilang taon lang ang tanda niya. Hindi ko rin ma-imagine ang sarili ko na magpapakasal ulit tapos sa mas bata pa sa akin. Doon na po ako nagdesisyon na simulang iwasan si Jeric. Binawasan ko yung mga oras na magkasama kami. Gumagawa ako ng dahilan kapag nag-aaya siya ng date. Sinasabi ko na
Umalis ako ng bahay at may mga kailangan na ayusin sa negosyo. Napapadalas tuloy noon ang pagdadrama niya sa akin. Dahil hindi ko sinasagot ang mga tawag niya. Sandamakmak na chat or text message naman ang natatanggap ko mula sa kanya. Hanggang sa isang araw ay hindi ko na siya naiwasan nang bigla siyang pumunta sa bahay, Papa Dudut. Sakto naman na may ine-expect ako na delivery kaya lumabas ako at pinagbuksan ko siya ng gate ng mga oras na yon. Oh, Jeric, ikaw pala yung nag-doorbell. Oo, ako nga. Akala ko yung magde-deliver ng in-order ko na makeup sa online. Ganun ba? Baka parating na rin yun mamaya. Pero mabutit pinagbuksan mo na ako ng gate, babe. Pasensya ka na. Madalas din kasi akong wala dito sa bahay. Ayos lang yun. Sabi mo nga, may inaasikaso kang mga papeles na may kinalaman sa negosyo mo. Ganun na nga. Kaya ba hindi mo rin nasasagot yung mga tawag ko? Oo, kasi kapag nandito ako sa bahay, madalas tulog naman ako eh. Nakakapagod kasi talaga yung mga inaasikaso ko sa labas. Tapos ang layo pa ng dinadrive ko pa uwi rito. Bagsak na talaga ako sa kama. Sabi ko naman kasi sa'yo sasamahan kita para may driver ka. Ayoko na rin kasing maabala pa kita. Alam mo kahit kailan, hindi ka naging abala sa akin, babe. Alam mo yan. At alam mo rin na ayokong masyado mong binibigay sa akin ng mga oras mo. May trabaho ka at sariling buhay na dapat asikasuhin. Pero parte ka naman ng buhay ko, kaya dapat inaasikaso din kita, babe. Kaya kong asikasuhin ang sarili ko. Hindi ka dapat mag-alala sa akin, Jeric. May problema ba tayo? Ha? Wala naman. Sigurado ka? Jeric, pwede bang sa ibang araw na lang tayo mag-usap? Gusto ko sanang... Kung wala tayong problema, bakit tinatawag mo ako sa pangalan ko at hindi babe? Pwede bang sa ibang araw na lang natin pag-usapan to? Teka nga. Jeric! Iniiwasan mo ba ako? Please, gusto ko sana muna magpahinga. Gusto ko lang namang malaman kung ano bang dahilan ng pag-iwas mo sa akin, baby. Kung may nagawa ba akong hindi mo nagustuhan, pwede mo naman kasi akong kausapin Ano? Kaysa... Gusto mo ba talagang malaman, Jeric? Gusto ko ng space. Space? Bakit? Anong nagawa kong mali para humingi ka ng space sa akin? Wala, okay? Wala kang nagawang kahit anong pagkakamali. Gusto ko lang huminga muna. Yung makakakilos ng hindi ko kailangan ipaalam sa'yo yung bawat galaw ko. Babe, kung nasasakal ka lang pala sa ginagawa ko, pwede naman akong mag-adjust. Hindi mo naman kailangan sagutin palagi lahat ng mga chat o tawag ko sa'yo eh. O kung gusto mo, babawasan ko rin ang mga pag-chat o tawag ko. Babe, hindi mo kailangan humingi ng space sa akin. Hindi mo ba talaga nakukuha yung point ko, Jeric? Gusto ko lang namang maintindihan mo na pwede naman nating ayusin to nang hindi tayo lumalayo sa isa't isa eh. Pero space nga mula sa'yo ang gusto ko. Yun ang gusto ko na ibigay mo sa akin. Martha, please. Martha, huwag mo naman gawin sa akin to. Umalis ka na, Jeric. Martha! Huwag ka nang gumawa ng gulo dito. Umalis ka na. At kung pwede lang ha, huwag mo akong i-chat o tawagan. Gusto ko munang matahimik ang mundo ko mula sa'yo. Kaya please lang, layuan mo muna ako. Papadudot ilang araw pa akong kinulit ni Jeric noon hanggang sa tuluyan na niya akong binigyan ng space. Sa totoo lang ay medyo nakahinga ako ng maluwag nang sa wakas ay nagawa kong humingi ng space sa kanya. Medyo nasasakal at nauumay na rin kasi ako sa sobrang kaswitan niya. At hindi ko na rin gusto ang mga planong binubuo niya para sa aming dalawa. Ayoko na siyang paasahin pa, Papa Dudut. Ayoko nang isipin niya na pareho kaming seryoso sa relasyon naming dalawa. Hindi ko naman kasi talaga alam na aabot sa puntong gusto niya akong pakasalan sa hinaharap. Nabanggit niya pa nga noon na kung hindi ko na raw siya mabibigyan ng anak, ay pwede naman daw kaming mag-ampon at sigurado daw siya na magiging mabuti pa rin kaming mga magulang. Yung mga plano niya na yon ay wala sa mga plano ko para sa sarili ko.
Kaya bago pa mas lumalim ang nararamdaman niya para sa akin ay tinapos ko na ang namamagitan sa aming dalawa, Papa Dudut. Martha, pwede ba tayong mag-usap? Mars, hintayin na lang kita sa parking para makapag-usap muna kayo ni Jerry. Sige, Mars. Tungkol saan pa bang gusto mong pag-usapan natin, ha, Jeric? Siyempre, Jeric, hindi pa ba malinaw sa'yo ang lahat? ang alin ba, Martha? Humingi ka lang naman ng space sa akin, di ba? At binigay ko yun sa'yo. Siguro naman oras na para ayusin na natin tong dalawa. Wala na nga tayong dapat ayusin. Hindi mo pa rin ba talaga nakikita yon? Pero ano ba talagang nagawa kong mali, Martha? Bakit bigla na lang gusto mo nang tapusin ang relasyon nating dalawa? Dahil alam kong wala nang patutunguhan tong ginagawa natin. Itong relasyon natin. Paano walang patutunguhan? Martha, seryoso ako sa'yo. Alam mo yan. Mahal kita. Mahal na mahal. Hindi kita mahal. Anong sabi mo? I'm sorry, pero kailangan na nating tapusin ang lahat sa ating dalawa. Sorry kasi nakikipag-break ka na talaga sa akin? Sorry kasi hindi mo ako mahal? O sorry kasi kahit kailan hindi mo naman talaga ako minahal? Martha, minahal mo naman ako, di ba? Sabihin mo sa akin. Minahal mo ako, di ba? Baka naman pwede nating subukan na ayusin to. Promise, mas magiging maayos din akong boyfriend sa'yo. Susunod ako sa lahat na sasabihin mo. Ibibigay ko sa'yo lahat ang gusto mo. Martha, please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo naman gawin sa akin to. Jeric, I'm sorry talaga pero hindi ko na kayang ituloy pa yung relasyon nating dalawa. Ano bang kailangan kong gawin? Gusto mo bang lumuhod ako sa harap mo? Eto! Gagawin ko para lang balikan mo ako! Ito! Jeric, ano ba? Huwag kang lumuhod. Intindihin mo na lang sana yung desisyon ko. Ayoko na mas masaktan pa kita kaya ginagawa ko to. Mahal kita, Martha. Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Hindi ko kaya. Please naman. Please ayusin naman muna natin to. Sorry, Jeric. Pero wala na talagang pwedeng ayusin sa ating dalawa. Sorry. Taalis na ako. Kailangan ko na rin umuwi. Martha, mahal kita. Mahal na mahal kita. Parang awa mo na. Huwag mo akong iwan, Martha. Martha! Papa Dudut, hindi rin naman naging madali sa akin ang pakikipaghiwalay kay Jerry. Kahit paano ay naging espesyal siya sa akin at aaminin ko na napakilig niya rin talaga ako. Para akong bumata ng 10 taon ng mga panahon na magkarelasyon kaming dalawa. Wala siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi puro kilig at saya lamang. Siguro kung nakilala ko siya noong kabataan ko at pareho kami ng edad ay baka siya na ang nakatuluyan ko. Pero hindi ngayon na gusto ko na lamang mag-enjoy sa buhay na mag-isa. Hindi rin kagad sumuko noon si Jeric, Papa Dudut. Sinubukan niya pa rin gumawa ng paraan para magkabalikan kami. Sa kabila ng ilang ulit na pagtataboy ko sa kanya, may ilang beses pa siyang pumunta sa bahay para subukan na kausapin ako. Pero hindi na ako lumalabas para harapin siya. Kinukulit niya si Lani na tulungan siyang makausap ako at may isang beses na pumunta siya sa bahay na lasing at sumisigaw sa labas. Napilitan akong lumabas para kausapin siya. Halos sumagulhol ulit siya at nagmamakaawa na balikan ko siya. Hindi ko na rin tuloy napigilan ang sarili ko na maluha noon dahil sa awang nararamdaman ko. Hindi ko naman talaga gustong paasahin at saktan si Jeric noon. Gusto ko lamang na mag-enjoy sa buhay at maging masaya.
At kahit ramdam ko kung gaano kaseryoso sa akin si Jeric ay hindi ko na siya pwedeng paasahin pa. Dahil alam ko na magkaiba kami ng pananaw sa buhay. At sa bandang huli, mas masasaktan ko lamang siya. Nagigilty pa rin ako hanggang ngayon pero umaasa na mahahanap na ni Jeric ang babaeng masusuklian ng tama ang pagmamahal niya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at salamat po sa pagbibigay ng oras sa pagbabasa ng aking sulat. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Martha. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Walang perpektong pamilya. Bawat isa ay may kakulangan at kapintasan. Ngunit ang importante ay akuin natin ang mga pagkukulang na yon at gawin natin ang lahat upang makapagbagong buhay. Ikaw, kabarangay, gaano mo kamahal ang iyong pamilya? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa mga kabarangay nating mahilig makinig sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sherilyn. 55 anyos at naninirahan dito sa Bicol. Neto ko lang na-discover ang programa ninyo noong minsan ko itong napakinggan via online. Kaya naman nagpatulong ako sa kumare at kaibigan kong si Grace na magpadala ng sulat sa inyong programa. Gusto ko sanang ibahagi ang istorya ng buhay ko na nangyari noong 1993 noong nasa Maynila pa kami nakatira. 18 anyos pa lamang at magtatapos sa high school. Lumaki ako sa broken family at nakatira sa poder ng nanay ko kasama ang aking stepfather at 2 nakababatang kapatid. Pero 6 talaga kami at ako ang panganay. Ang 3 ko pong kapatid ay nasa poder ng mga tatay nila dahil magkakapatid lamang kami sa ina. Pero kahit nakatira kami sa isang bubong ay hindi malapit ang loob ko sa aking nanay Ninita. Sa katunayan ay mas tinuturing ko pang ina ang Lola Lloyd ako. Bango naman ang tinolang manok. Malapit nang maluto to. Buti pa, maghanda ka na ng mga plato sa mesa at maghahain na ako maya-maya. Sige la, sakto gutom na talaga ako. Di po kasi ako kumain ng almusal sa bahay kanina eh. Ha? Bakit naman? Wala lang po, hindi ko lang gusto kasabay sila nanay tsaka yung pamilya niya. Bakit? Saka anong pamilya niya Pamilya mo rin naman sila. Nakalimutan mo na ba na mga kapatid mo sa ina yung mga anak nila ng tatay-tatayan mo? Hindi ko po nakakalimutan yun, pero ewan, pakiramdam ko po talaga hindi pamilyang turing nila sa akin kaya gano'n na rin yung nararamdaman ko. Kumbaga, magkakasama lang kami sa bahay pero wala talaga akong kakampi dun. Anong ibig mong sabihin? Pinagtutulungan ka ba ng mga kapatid mo? Minsan, pero hindi naman ako papatalo sa kanila dahil mas malaki pa rin ako sa kanila. Tirising ko sila eh. Ay, tigilan mo nga yan. Hindi yan gawain ng isang ate. Dapat magpasensya ka sa mga kapatid mo at maging mabuting ehemplo sa kanila. Ewan ko po la, pero pakiramdam ko talaga ibang-iba kami. Kahit kami ni nanay, di rin naman kami magkasundo pag nasa bahay. Kaya nga mas gusto ko na lang dito sa inyo kasi mahal niyo ako eh. Mahal ka rin naman ng nanay mo. Oh, ito na ang niluto kong tinola para sa'yo, Apo. Teka, ilagay ko lang dito sa mesa.
Upo na tayo para makakain na. Yun oh, grabe ang bangot, mukhang masarap. Masarap talaga yan kasi ako ang nagluto niyan. At niluto ko yan para sa'yo. Kain ka ng marami, Apo, ha? Opo, La. Salamat po talaga ha. Saan? Sa tinola? Opo, pero hindi lang po sa tinola. Salamat sa lahat-lahat kasi pag nandito po ako sa inyo, pakiramdam ko hindi ako nag-iisa tapos meron akong kakampi. Di tulad pag nasa bahay ako, kaya ayoko dun eh. Saan ka na naman nang galing yan? Kina Lola po. Buti na isipan mo pang umuwi. Akala ko kasi doon ka na naman matutulog kagaya ng palagi mong ginagawa. Mahiya-hiya ka naman, Sherilyn. Nakikisiksik ka pa doon sa lola mo kita mong doon umuwi ang mga tiyo mo paggabi. May bahay ka naman dito sa atin pero punta ka pa rin ng punta doon. Alam ko naman po na may bahay tayo, kaya nga po ako umuwi, di ba? Ano sinabi mo? Sinabi ko lang naman po yung totoo. Saka bakit po kayo nagagalit sa akin? Lola ko naman po yung pinupuntahan ko doon. Magalit kayo kung sa ibang bahay ako pumunta at hindi kina Lola. Magagalit talaga ako lalo na kapag hindi ka nagpapaalam. Nay naman eh. Hindi na po ako bata na kailangan niyo pang alamin kung saan pumupunta. Hoy! Para sa kaalaman mo, bilang nanay mo nag-aalala ako na baka bigla na lang may mangyaring masama sa'yo. Tapos, hindi ko alam kung sa kahanapin o sino sisisihin ko. Tapos mamaya, baka mabuntis ka pa bigla. Ang bata-bata mo pa. Alalahanin mong bawal ka pa magka-boyfriend. Hindi po mangyayari yun kasi hindi naman ako katulad nyo. Ano sinabi mo? Totoo naman, di ba? Maaga kayo nung nabuntis sa akin, tapos iba-iba pa yung mga tatay namin ng mga kapatid ko. Bakit niyo po ako sinampal? Sumusobra na kasi ang bibig mo. Kayo po yung sumusobra kasi nananakit na kayo. Galit ako sa'yo. Galit ako sa'yo! Sherilyn! Sherilyn! Lumabas ka na sa kwarto mo! Hindi mo tayo tapos mag-usap! Hoy, balik ka! Hoy, lumabas ka dyan! Lumabas! Papa Dudut, hindi ko mapigilang magalit sa nanay ko matapos niya akong pagsalitaan ng mga ganong bagay. Pakiramdam ko ay nagmamalinis siya samantalang siya nga ang gumawa ng bagay na kinakatakutan niyang mangyari sa akin katulad ng pagkabuntis ng maaga. Sa bagay, lumalabas na takot siya sa sarili niyang multo. Sumasama tuloy ang aking loob. Bukod doon ay nasasakal din ako sa paraan ng pagdidisiplina niya sa akin kaya naman mas lalo akong nagrebelde. Nawala na rin ang prioridad ko sa pag-aaral at natuon ang aking atensyon sa mga barkada. Pagkasama ko kasi sila, pakiramdam ko ay hindi ako nag-iisa at nakakahinga ako ng maluwag kumpara kapag nasa bahay namin. At hindi ngayon nakawala sa mapanuri at mapag-usisang mata ni Tito Ryan, Papa Dudut. Sige na, Drew, umalis ka na. Baka mamaya may makakita pa sa'yo rito na hinatid ako eh. Sino namang makakakita sa atin malalim ng gabi? Siguradong tulog na ang mga tao. Kahit na. Hindi natin alam kung sino pang gising dyan. Ano naman kung makita nila tayo? Boyfriend mo naman ako. Ha? Sino naman may sabi sa'yo niyan? Ako lang. Naisip ko lang naman kasi nililigawan kita, di ba? Oo nga, pero hindi pa naman kita sinasagot ah. Huh? Di pa ba? Oo, hindi pa. Kaya hindi pa tayo magsyota. Kailan mo ba ako planong sagutin kasi? Ang tagal naman. Ikaw naman, masyado kang mainipin eh. Pero alam mo, matagal ko na rin talagang pinag-iisipan na sagutin ka. May nararamdaman na rin kasi ako sa'yo eh. Ganun naman pala eh. Pareho tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Sapat na yung dahilan para maging tayo. Paano? Tayo na ba? Oo. Sige na nga, tayo na. Yes! Kami na!
Kami na ni Sherilyn! Ano ba naman? Kasasabi ko lang na huwag kang maingay, di ba? Pasensya na. Di ko lang napigilan kasi sobrang saya ko eh. Ipigilan mo muna kasi baka pag may nakarinig, lagot tayo. Buti pa, umuwi ka na sa inyo. Papasok na ako sa amin kasi baka magising si nanay tapos hanapin pa ako, lagot ako dun. O sige, pero pwede bang balik muna sa pisngi? Ha? Sige na, balik na ako. Isa lang, sige na. Sige na nga, pero isa lang ha. Pagkatapos nito, papasok na ako sa loob ng bahay. Oo, isa lang. Tulog na siguro sila kasi nakapatay ng ilaw. Buti pa, magdahan-dahan na lang ako sa paglalakad para makapunta na ako sa kwarto. Ay! Bakit ngayon ka lang? Po! Narinig mo ako. Sagutin mo tanong ko, Sherilyn. May ginawa lang po ako sa bahay ng kaklase ko para sa school namin kaya ginabi po ako ng uwi. Sino ka klase? Yung naghatid sa'yo dyan sa labasan at humalik pa sa'yo sa pisngi? Nakita niyo po yun? Aba syempre. Di pa naman kasi ako tulog kaya nakita ko lahat. Di mo pa sinasagot ang tanong ko ha? Kaklase mo ba yon? Hindi po. Hindi? Eh ano mo siya? Boyfriend? Wag na wag mong susubukan magsinungaling sa akin kasi hindi ako tanga. Alam ko yung nakita ko ha? Boyfriend mo ba yung lalaki na yon? Opo, Tiyo. Susumbong kita sa nanay mo. Wag po, pagagalitan po ko ni nanay. Kaya nga isusumbong kita. Kasi kabilin-bilinan niya na wag ka munang magbo-boyfriend. Pero sinuway mo yung kagustuhan niya kaya lagot ka. Parang awa niyo na po, wag niyo po akong isumbong. Eh, sige. Hindi kita isusumbong kung papayag kang gawin ang gusto ko. Ano po ba yun? Alam mo, matagal na talaga akong nagagandahan sa'yo eh. Gabi-gabi kong pinagpapantasyahan yung katawan mo. Baka naman, pwede mo akong pagbigyan. Kahit ngayon lang, hindi natin sasabihin sa nanay mo. Ano po? Bitiwan niyo nga ako. Nababaliw na yata kayo eh. Ano nababaliw? Di ako baliw ha! Baliw kayo, bastos! Bitiwan niyo sabi ako eh. Subukan niyo pong may gawin sa akin, sisigaw ako. Para malaman pati ng mga kapitbahay natin yung kaayupan niyo. O, tamang-tama! Kasi kanina pa kita inaantay na magising. Bakit po? Nagtanong ka pa talaga? Eh, sinumbong ka lang naman sa akin ang Tio Ryan mo na nakita ka raw niya kagabi na hinatid ng boyfriend mo dyan sa tapat ng bahay natin. Hinalikan ka pa nga raw niya sa pisngi. Totoo ba yan, ha? Sagutin mo yung tanong ko! Totoo bang boyfriend mo yon, ha? Opo. Anak ka ng... Kabilin-bilinan ko na bawal ka pang mag-boyfriend, di ba? Ano naman po bang pakialam niyo kung magka-boyfriend na ako? Matanda na ako. Wala ka pang alam sa mundo! Kayo po yata yung walang alam lalo na sa nangyayari sa bahay Ano natin. ibig bang sabihin, ha? Para sa kaalaman niyo. Pinagtangkaan lang naman akong gahasain ni Tio Ryan. Kapalit ng hindi raw niya pagsusumbong sa inyo. O tapos, ngayon sinisiraan mo ng tiyo mo kasi sinumbong ka sa akin? Anong klaseng utak meron ka, Sherilyn? Hindi magagawa ng tiyo mo yon kasi mabuti siyang tao. Kung meron mang masama rito, eh ikaw yon kasi pasaway at sinungaling ka! Papadudot yun na yata ang pinakamasakit na ginawa ng nanay ko sa akin. Bukod sa pinaramdam niya na hindi niya ako prioridad bilang anak. Ang sakit pala na hindi ka paniwalaan at ipagtanggol ng tao na una mong inasahan na gagawa noon dahil magkadugo kayo. Kaya naman mas nadagdagan lamang ang hinanakit ko sa kanya ng mga panahong yon.
At bunga na rin ang takot ko sa stepfather ko na baka ulitin niya pa ang pagtatangka sa akin ay nagdesisyon akong gawin ang isang bagay na matagal ko nang pinag-iisipan na gawin. At yun nga ay ang lumayas sa pamamahay namin. Bit-bit ang ilan kong damit at gamit na inimpake ko sa aking itim na bag at kakaunting pera papadudot na tinabi ko mula sa aking baon. Ay nakapag-desisyon na akong umalis sa aming bahay noong sumunod na araw para makalaya ako sa pagdurusa at makalaya ako sa hinanakit na dulot ng pamilyang aking kinagisnan. Oras na para isipin ko naman ang ikagaganda ng buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nakituloy ako sa bahay ng boyfriend kong si Drew at sakto lang ang laki ng tinitirhan nila at kasama niya roon ang mga magulang niya at 3 nakatatandang kapatid na babae. Mabait naman sa akin si Drew at tinanggap naman ako ng kanyang pamilya noong nakiusap siyang makikitira ko doon. Pero sa una lang pala yon at puro lamang sila pakitang tao. Tumira kami doon ng 2 buwan at hindi nagtagal ay lumabas din ang tunay nilang kulay lalo na noong nabuntis ako ni Drew. Sa katunayan ay hindi nila tinago sa akin ang pagkaayaw nila na nakikisiksik ako sa pamamahay nila. Nalaman ko rin ang totoo na dismayado sa akin ang nanay niya dahil nag-aaral pa nga kami ng mga panahong yon. Tapos ay magkakaanak na. Hindi rin naman ako may pagtanggol ni Drew dahil mas kampi pa siya sa kanyang pamilya. Kaya noong naramdaman kong wala na akong puwang sa pamamahay nila, ay muli akong nag-alsa balutan at umuwi sa lola ko. Tinanggap niya ako sa poder niya at namasukan naman ako bilang trimmer sa isang patahian para makaipon ng pera. Hindi nagtagal ay nagsilang ako ng isang malusog na sanggol na babae. Hindi pa titigil kakaiyak tong batang to. Hindi ko makapagbasa ng maayos. Okay lang, nasa exciting part na ako dito sa binabasa ko eh. Ay, Sherilyn, hindi mo ba naririnig ang iyak ng anak mo? Kulang na lang kabaging tong bata, maawa ka naman sa kanya. Buti pa, kargahin mo na muna tong apo ko. Kawawa sa'yo yung anak mo eh. Ay, tahan na baby. Andito na si Lola. Sus, paano naging kawawa yan ang ayos-ayos ng higaan niya? Nakadede na rin at napalitan ng diaper. Yung ibang bata nga dyan, walang maayos na hinihigaan. Tapos gutom, hindi nakakaranas magsuot ng diaper. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin Para kasing yun na rin yung pinalalabas nyo sa pagkakasabi nyo, kawawa naman yung anak ko eh. Kawawa ang anak mo kasi hinahayaan mo lang umiyak. Samantalang andyan ka naman sa tabi niya at nagbabasa lang naman ng libro. Lumalabas na mas inuuna mo pa yan kaysa patahanin yung anak mo. Lola naman, ito na nga lang yung libangan ko kapag wala akong trabaho tapos sinisita nyo pa. Hindi ko sinisita ang libangan mo. Pero baka nakakalimutan mong dapat unahin mo ang responsibilidad mo sa anak mo. Kakainis namang responsibilidad yan. Anong pinagsasasabi mo? Bakit ka naiinis anak mo to? Sinabi ko bang hindi? Natural, anak ko yan kasi galing yan sa tiyan ko. Pero nakakasawa na rin kasing alagaan yan la. Kailabutan ka nga sa mga sinabi mo, Sherilyn. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Tsaka yun ang nararamdaman ko eh. Wala kang karapatang mapagod dahil nanay ka na. At hindi mo pwedeng ayawan ng basta-basta ang anak mo. Ewan ko bala. Pero naisip ko na sana hindi na lang ako nagkaanak. Kung alam ko lang na nakakapagod maging nanay, yung bang wala akong matinong pahinga pag nasa bahay kasi kailangan kong alagaan, asikasuhin yung bata na yan, hindi na nga rin ako nakakakain ng maayos kasi gusto lagi magpakarga. Ingay-ingay pang umiyak, kala mo inaapi. Sana talaga pinalaglag ko na lang yan dun pa. Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo? Paano mo naisip yan sa sarili mong anak? Baka sumpain ka ng langit sa mga pinagsasabi mong yan, Sherilyn. So nahihirapan ako ano gusto niyong gawin ko?
Kaya nga andito ako para tulungan ka. Ako ang nag-aalaga at nagbabantay sa anak mo kapag nasa trabaho ka, hindi ba? Makakasigurado ka na ligtas ang anak mo kasi apo ko rin naman ang batang to. Pero pag nandito ako sa bahay, hindi nga ako makapagpahinga ng maayos, La. Pagod na nga ako sa trabaho eh. Pati ba naman dito sa bahay, pagod pa rin ako. Tapos kasalanan pa ng batang yan. Ganyan talaga pag may anak ka na. Meron ka ng responsibilidad. Kaya nga nakakapansisi magkaanak eh. Nakakamiss din yung buhay ko nung wala pa yung batang yan. Eh ginusto mo rin naman yung nangyari, hindi ba? Sumama ka sa boyfriend mo at nagpabuntis kahit na nag-aaral ka pa. Tapos ngayon, sisisihin mo tong anak mo? Eh alam natin pareho na wala naman siyang kasalanan. Buti pa, Sherilyn. Huwag mo nang dagdagan yung pagkukulang mo sa anak mo. Dapat nga ikaw ang nag-aalaga sa kanya. Kasi nanay ka niya. Pero dahil hindi ka naman sinusuportahan ng tatay ng apo ko, kailangan mo talagang magtrabaho. Pero pakiusap naman, apo. Pag andito ka sa atin unahin mong intindihin tong anak mo. Sanggol pa lang siya. Kailangan ka niya. Kailangan niya ang nanay niya. Papa Dudut, mahal ko naman ang aking anak at masaya ako noong sinilang ko siya. Pero aminado ako na kinasawaan at kinapaguran ko talaga ang pag-aalaga sa kanya. Bukod doon ay mas naging abala ko sa pagtatrabaho kaya naman si Lola na ang nag-alaga sa kanya. Sa katunayan, kapag nasa trabaho ako ay pakiramdam ko ay malaya ako sa mga responsibilidad ng pagiging nanay. Tapos nung nagkaroon na ulit ako ng mga kaibigan sa aking pinagtatrabahuhan, pakiramdam ko ay bumalik sa akin ang kabataan ko na maagang inagaw ng pagiging nanay. Kumbaga ay bigla akong nasabik gawin ng mga bagay na ginagawa ko noong dalaga pa ako. Kaya nga kahit na nakokonsensya dahil dapat inaalagaan ko ang anak ko, lalo na kapag wala akong pasok ay mas nanaig pa rin sa akin ang impluwensya ng mga katrabaho ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Tao po! Tao po! Papasukin niyo ako! Tama naman tong bahay na kinatuko, diba? Lola! La! Lola Loida! Pasantissima, Sherilyn! Bakit ka sumisigaw dyan? Ang ingay-ingay mo! May maingay bang tahimik? Kaya nga, lasing ka ba? Naku, hindi. Di po. Anong hindi? Amoy alak ka. Nakainom lang po. Pero konti lang naman. Nagyaya kasi yung katrabaho ko kasi birthday ng anak niya. Ayun, inimbitahan kami sa kanila para kumain. Tapos may paalak. Buti pa, pasok na po ako. Lamok dito sa labas eh. Sherilyn! Ano bang ginagawa mong bata ka? Halika, alalayan na kitang tumayo. Sensya na po natisod lang. Umikot kasi yung paningin ko eh. Yan bang nakainom lang? Halos hindi ka na nga makalakad ng diretso. Wala naman eh. Huwag niyo na po ako sermonan. Umipintig na nga yung ulo ko sa sakit tapos dami niya po sinasabi dyan. Marami talaga akong sasabihin. Kasi hindi gawain ng matinong nanay ang ganyan. Halika na, pumasok ka na at dumupo ka muna dyan sa bangko. Kuha muna kita ng tubig na maiinom. Sige po, La. Nay, napatulog ko na po yung anak ni Sherilyn. Wala pa ba siya? Anong wala pa? Ayan o, lasing na lasing nga. Nay, ano pong ginagawa niyo rito kay na Lola? Tinalo ko lang ang nanay ko. Eh ikaw, bakit lasing ka? Tsaka anong oras na Uwi ba yan ng isang matinong nanay? Baka nakakalimutan mong may anak ka naghihintay dito. Pwede ba? Huwag niyo na po ako sermonan. Sakit-sakit na ng ulo ko eh. Oh, itong tubig, Sherilyn. Kunin mo, inumin mo na. Salamat po, La.
Grabe, tabang naman ito. Mas masarap pa yung alak eh. Bakit ka ba nagkakaganyan? Anong bakit ako nagkakaganto na? Ayos naman ako ah. Hindi ka ayos kasi nakuha mo mag-inom at magpakalasing samantalang may anak ka na naghihintay sa'yo rito sa bahay. Parang ngayon na nga lang naman ako uminom ah. Kung makapagsalita kayo dyan, kala nyo talaga lasinggera ako. Pero sabi ng lola mo, palagi mo raw pinababayaan yung anak mo. Tagan dito ka sa bahay hindi mo maaalagaan dahil abala ka sa ibang bagay. Tama ba yon? Hindi yun gawain ng mabuting ina. Eh ano po bang alam niyo sa pagiging mabuting ina? Eh hindi nga kayo naging ganun sa akin tsaka sa iba kong mga kapatid ah. Anong sinabi mo? Sherilyn, huwag mo kang sagutin ng ganyan ng nanay mo. Hindi, sasagutin ko siya kasi masyado siya nagmamalinis eh. Kung makapagsalita siya, nakala mo ako yung pinakamasamang nanay sa mundo. Bah, matuto muna kaya siyang manalamin. Tingnan niya muna yung sarili niya para makita niya kung gaano siya karumi. Sumusobra ka na talaga sa mga pinagsasabi mo sa akin, ha? Bakit? Nasasaktan ka kasi totoo? Bago kasi kayo magsalita ng masasakit sa akin, sana isipin niyo muna na kayo nga hindi nga rin naging matinong nanay sa amin. Tsaka baka nakakalimutan nyo na kasalanan nyo kung bakit ako umalis sa bahay nun. Kasalanan nyo! Ano kasalanan ko? Paano ko naging kasalanan yon, ha? Eh kasi hindi kayo naniwala sa akin nung nagsumbong ako tungkol sa kabastusan nung kinakasama nyo. Ako pa yung pinalabas nyong sinungaling. Totoo ba yung sinabi mo, Sherilyn? Opo! Yun talagang rason kung bakit ako lumayas nun kina nanay. Bakit hindi ka rito pumunta para nakapagsumbong ka sa akin? Bakit sumama ka sa boyfriend mo? Eh kasi siya lang naman yung kakampi ko noong mga panahong yun eh. Hindi ko rin alam kung paniniwalaan niyo ako pag nagsumbong ako sa inyo. Sarili ko ngang nanay, sinabihan akong sinungaling eh. Kayo pa kaya? Kaya sino pupuntahan ko? Eh di nag-iisang pwede kong takbuhan. Papadudot masama ang loob ko sa nanay at lola ko dahil pakiramdam ko ay pinagtulungan nila ako ng mga panahong yon. Nagkampihan sila at pinamukha sa akin na ako na ang pinakamasama at pabayang nanay sa buong mundo samantalang hindi rin naman sila perpekto. Hindi rin naman sila naging mabuting nanay sa mga anak nila kaya pare-pareho lamang kami. Nang dahil sa away namin yon ay lumayo ang loob ko sa kanila at buti na lang at nandyan ang mga katrabaho ko na handang makinig sa mga kwento ko tungkol sa pamilya namin. Isa nga sa kanila ay sinulsulan ako na lumayas na raw sa amin at sumama na lamang kay Samuel. Katrabaho rin namin at kursonada ako. Papadudot, hindi nagtagal ay nagdesisyon ako makipagtanan sa kanya at iwanan ng lola ko at ang aking anak. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot mula Maynila ay inuwi ako ni Samuel sa Bicol dahil doon nakatira ang kanyang pamilya. Bale nangungupahan lang siya sa Maynila at nakipagsapalaran lamang doon. Noong nakipagtanan ako sa kanya ay nagdesisyon siyang umuwi sa probinsya nila upang doon maghanap ng trabaho. Nakapasok siya bilang kargador sa palengke habang ako ay nakatira sa bahay ng mga magulang niya. Aminado ako na mayroong agam-agam sa puso ko na muling makisama sa pamilya ni Samuel dahil ayoko nang maulit ang pinagdaanan ko noon sa pamilya ni Drew. Pero napagtanto ko na wala namang perpektong pamilya at dahil ako ang dayo ay kailangan ko talagang makisama. Kaya naman yun ang ginawa ko, Papadudot. At masasabi ko na sa unang isang buwan ng pananatili ko kina Samuel ay nakasundo ko ng gusto ang pamilya niya. Mabilis na lumipas ang ilang taon at nagkaanak kami ni Samuel ng 5 at nakapagtayo na rin kami ng maliit na bahay malapit sa tinitirhan ng magulang niya. Taong 2005 nang lumuwas kami ng kinakasama ko sa Maynila dahil kinakailangan naming i-confine sa ospital doon ang bunso naming may sakit sa puso. Kaya lang, bigla ko namang dong nakita si Lola Papadudot.
Sherilyn! Sherilyn, ikaw nga. Lola, Ako nga. anong ginagawa niyo rito? Bakit kayo nasa ospital? Kasama ko ang anak mo. Nakapila kami para makapagpa-check up siya. Pero kinailangan kong pumunta sa butika. Kaya iniwan ko muna siya kasamang tiyo niya. Ganun po ba? Ano ba namang klaseng tanong yan? Hindi mo ba itatanong kung anong sakit niya o kung kumusta na ba siya? Pasensya na po pero hindi na ako interesadong malaman. At bakit? Saka, bakit ngayon ka lang nagpakita sa amin? Saan ka ba pumunta nung umalis ka sa bahay natin noon? Wala na ho kayo doon, La. Anong wala na ako doon? Iniwan mo nga sa akin yung anak mo. Matagal ko na pong kinalimutan na anak ko siya. Saka may sarili na akong pamilya ngayon. Meron na rin akong mga anak kaya bakit ko pa siya iisipin? May sarili rin ho akong problema, La. Pero anak mo pa rin siya. At kahit na pagbalik-balik na rin mo ang mundo, hindi mo na mababago ang bagay na yon. Anong klaseng nanay ka kung di minsan hindi sumagi dyan sa isip mo kung kumusta na yung anak na iniwan mo sa akin? Ganyan na ba talaga katigas ang puso mo? Matigas na akong matigas pero hindi po ba kayo nakikinig? Matagal ko nang kinalimutan yung anak kong yan. Hindi na ako nanay niyan. Hindi pa ako handang maging nanay sa kanya noon kaya hindi niyo ako masisisi kung inuna ko yung sarili ko. Tapos ngayon, handa ka nang maging nanay sa iba mong anak? Oo, ganun na nga. Hindi mo ba naisip kung ano na lang ang mararamdaman ng anak mo pag nalaman niya yung mga pinagsasasabi mo? Sigurado ako na masasaktan siya ng husto. Wala na nga ho akong pakialam kahit masaktan siya o kung ano pang isipin niya. Basta ang mahalaga sa akin ngayon ay yung mga anak ko sa kinakasama ko. Sa kanila ako magpapakananay at hindi sa batang yon. Sa inyo na lang siya, total, mas malapit naman kayo sa isa't isa. Natatandaan ko na tumatahan siya pag karga-karga niyo pero kung ako yung bumubuhat sa kanya kung todo iyak siya. Kakauburido. Wala ka kasing tiyaga, saka iyakin naman talaga ang mga bata. Huwag mong sabihin hindi. May mga anak ka na rin naman, hindi ba? Basta. Kahit ano pang sabihin nyo, ayaw ko sa batang yan. Matagal ko na siyang kinalimutan. Naisip ko pa nga na sana hindi ko na lang siya pinanganak nun. Hindi na ako interesado na malaman ng tungkol sa kanya kasi hindi na ako ang nanay niya. Kaya wala na akong pakialam sa kanya. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mong yan. Dahil baka karmahin ka dahil sa pagpapabaya mo sa anak mo. Kung kakarmahin ako, sana karmahin din kayo ni nanay dahil hindi rin naman kayo mga mabuting magulang. Anong sinabi mo? Kasalanan niyo kung bakit napaniwara ang buhay ni nanay. Kasi hindi niyo naman siya pinalaki ng maayos. Tapos, kasalanan ni nanay kung bakit nasira ang buhay ko. Trinato niya rin ako na para bang wala akong halaga sa kanya. At ni minsan hindi ko naramdaman yung pagmamahal niya bilang isang ina. Alam niyo, wala na kwenta tong pinag-uusapan natin eh. Diyan na kayo. Sandali. Saan ka pupunta? Sa anak ko nga. Sigurado hinahanap na ako nun. Eka lang. Sherilyn, huwag ka munang umalis. Naku, La, pasensya na. Kailangan ko na umalis. Sana po hindi na ulit tayo magkita. Papa Dudut, hindi lubusan ang aking kasiyahan ang makita ko si Lola sa ospital na pinagdalhan niya sa anak na iniwan ko sa kanya noong araw. Di tulad ko na kinalimutan na ang responsibilidad sa aking panganay. Pinilit pa rin ako ni Lola na magpakananay sa aking anak, bagay na hindi ko sinangayunan. Para sa akin ay bahagi na lamang ng nakaraan ko ang batang iniwan ko sa kanya at gusto ko na lamang magpatuloy sa buhay na hindi siya kasama. Kaya lang ay pinarusahan yata ako ng langit sa pag-abandon ako sa aking anak dahil inabot ng kamalasan ng pamumuhay at pagsasama namin ni Samuel. Una nga doon ay namatay ang aming bunso na naging dahilan upang magkalamat ang relasyon namin ng kinakasama ko. Pangalawa ay natuto siyang mambabae at nalulong sa bisyo kaya kinailangan kong magtrabaho upang buhayin ang 4 pa naming mga anak. Mabilis na lumipas ang ilan pang taon. Lalong humirap ang buhay namin.
namatay na rin si Samuel noong pandemic at nagsilakihan na rin naman ang mga anak namin pero tila ba wala silang pakialam sa akin. Doon ko nga biglang naalala yung anak na iniwan ko kay Lola, Papa Dudut. Tao po! Tao po! Sino yan? Sino ka, Neng? Ako po si Cecil. Sinabi sa akin na dito raw po nakatira si Sherilyn. Hinahanap ko po siya. Ha? Bakit mo naman hinahanap? May importante po kasi akong sasabihin sa kanya. Ako si Sherilyn. Ano ba yung sasabihin mo? Kayo po si Sherilyn? Kayo po yung nanay ko? Ha? Ano ba pinagsasasabi mo? Hindi ako ang nanay mo. Paano kita naging anak? Sige nga. Baka po nakalimutan niyo lang pero anak niyo po ako. Ako po si Cecil. Yung baby na iniwan niyo noon kay Lola Loida. Cecil? Opo. Pwede ko po ba kayong yakapin? Sige. Pwede naman. Salamat po. Huwag ka nang umiyak dyan. Pati tuloy ako naiiyak na rin dito. Hindi ko lang po kasi mapigilan. Lalo sobrang saya ko dahil sa wakas nahanap at nakita ko na po kayo. Masaya rin naman ako pero paano nangyari yon? Paano mo ko nahanap? Bakit mo ko hinahanap? Mahaba pong kwento eh. Kung ganun pumasok ka muna rito sa bahay ko at maupo ka para makapagkwentuhan naman tayo. Pasensya ka na kung barong-barong lang itong tinitirhan ko. Naku, wala naman pong kaso yun. Pasok na po ako. Sige, pasok ka. Gusto mo ba ng tubig? Kaya lang hindi malamig Ay, hindi po. Ayos lang po ako. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko, Cecil. Bakit mo ba ako hinahanap? Ang laki-laki ng kasalanan ko sa'yo nung baby ka pa. Wala na po sa akin yun. Kinalimutan ko na po yun kasi sinabi sa akin ni Lola na nanay ko pa rin naman daw kayo. Ako nga ang nanay mo na nang iwan sa'yo nung araw. Pero nakaraan na po yun. Iba na po ngayon. Walang pinagkaiba ang nakaraan sa kasalukuyan dahil may nagawa ako noon na ikinahihiya ko sa ngayon. At unang-una na nga ron yung pangiiwan ko sa'yo nung maliit ka pa. Alam mo, hindi na ako umaasa na magkikita tayo ulit. Akala ko hindi mo nagugustuhin hanapin ng nanay na nang abando na sa'yo dahil galit ka sa akin. Nagalit po ako sa inyo. Pero syempre, nanaig pa rin sa akin yung pagpapatawad at kagustuhan na makita at makilala kayo. Pakiramdam ko kasi hindi buo yung pagkatao ko hanggat hindi ko nagagawa yung bagay na yun, Nay. Kaya nga, sinaga ako hanapin kayo. Naku nalaman mo pa tuloy ang sitwasyon ko at mag-isa na lang ako sa buhay. Dahil yung mga ibang mga anak ko may kanya-kanya ng pamilya. Sigurado ako ganun ka rin. Nay, wala pa po akong sariling pamilya. Abala po kasi ako sa negosyo ko sa Maynila. Kaya nga po, kung gusto nyo, pwede ko kayong isama. Tumira na kayo sa bahay ko para magkasama na po tayo. Kahit namang gustuhin ko hindi ko naman maiiwan tong lugar na to. Dito na ako tumira at tumanda. Hindi na ako mabubuhay sa Maynila. At saka, ayos lang naman ako rito. Kaya ko ang sarili ko.
Ayaw niyo po ba akong makasama? Gusto. Pero sana maintindihan mo na matanda na ako. Hindi na rin ako sanay bumiyahe ng malayo. Madali na rin akong mapagod. Sakitin na. Ayoko naman na problemahin mo pa ako kapag tumira ako doon ng kasama ka. Ang gusto ko, mabuhay ka na hindi mo na ako iniisip. Kasi nakaya mo nga noon na mabuhay na wala ka sa piling ko. Ayos lang ako rito. Kaya ko ang sarili ko. Masaya naman ako kahit mag-isa na lamang na namumuhay dito. Papa Dudut, hindi totoo na masaya ako na mag-isa lamang ako. Hindi rin totoo na ayos lamang ako. Na kaya kong mabuhay na hindi nakikita o nakakasama ang mga anak ko. Oo, nagpanggap lamang ako sa harapan ni Cecil dahil nahihiya ako na makita niya akong malungkot at miserable. Ang totoo ay hindi ko pa rin kayang harapin magpahanggang ngayon ang anak ko na iniwan ko noon sa lola ko dahil kinakain pa rin ako ng matinding kahihiyan at konsensya sa ginawa ko sa kanya. Pero sadyang mabait at mabuti ang pagpapalaki sa kanya ng lola ko dahil nangako sa akin si Cecil na dadalaw-dalawin na lamang niya ako rito sa Bicol at tutulungan pa rin ako kahit papaano. Hinayaan ko na lamang siya na gawin ang kagustuhan niya kahit nalabag yon sa kalooban ko. Alam ko na marami sa mga kabarangay natin ang magsasabi na ako na nga yata ang pinakamaarte sa lahat. Dahil ako na nga ang tinutulungan ng anak ko ay nag-iinarte pa ako. Pero hindi niyo po ako masisisi. Kasi pakaramdam ko ay hindi ako karapat-dapat na ituring at tawagin niyang nanay. At nagsisisi ako sa mga nagawa ko sa anak ko na hindi dapat tularan ng mga kabarangay nating nakikinig sa ating kwento. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere ang aking kwento sa inyong programa. God bless sa inyo and more power. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Sherilyn. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.